views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sun dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang, kayo't kabayo. Oy. Good morning. Taas ang energy mo, Kuya Ruel, ah. Tayong dalawa. Taas ba? Masarap Christmas. Masarap ang Christmas. Oh, siyempre, dahil nandyan ang Hitsamitsu. Nakikita niyo ba yan? Yan, meron tayong giveaway uli mula sa Hitsamitsu Products. Siyempre, nangunguna dyan ang number 1. Kuya Roel, ano bang number 1 product ng Hitsamitsu? Siyempre, Salonpas. Ayun. Taglamig eh. Kailangan yan. Tama. Oo. Tama. Bukod sa mga ubo-ubo, may sakit-sakit sa kasukusuan. Diba? Oo. Hitsamitsu ang kailangan mo yan. Yan, meron kaming pamimigay niyan na one winner yan, ha? Pero sagot yun na yung pag-deliver. Kasi worth 500 din naman yan. Sa ba mabubulot yung 500? Wala. Kahit na. Wala tayong Meron nga tayo napulot eh. Okay, sa oras na 10:01. It's Saturday na naman, September 21 is a martial law day, anniversary ng martial law. Pinagdidiwang ba natin ngayon itong Sabado? Hindi holiday, dahil pumatak rin naman ng Saturday. Okay, at Kuya Orwell, mainit ang issue ngayon ng ang PNP, may dati raw PNP chief. Ngayon, nahalungkat 24 na PNP chief pinaimbestigan. So, magmula, na-create ang PNP. It was created by 1992 from PCINP. Pinagsama na ngayon, ginawang Philippine National Police. Ayan. At sabi, mula nung naging hepe, sino kayang sinasabing nagpatakas kay Alice Guo na kasangkot yung isang dati raw PNP Chief General. Oo nga. 200 milyon. Kaya saan mo mapupulot yun? Wala. Kaya nga, yan ang aming poll question, katanungan na maaari nyo magbigay kayo ng reaksyon, opinion. At i-share nyo rin ang aming live episode ngayong September 21, 2024, Saturday. At kayo ba? Sa tingin nyo, totoo kaya? O naniniwala ba kayo na mayroong kasangkot na dating PNP chief sa pagpapatakas kay dating Bamban Tarlac Mayor Ikaw, Alice meron ka Guo? bang clue? Mamaya na. Meron na. Share nyo, bigyan nyo ang reaksyon dahil mananalo kayo ng 300 o 100. Tatlong winner, 100 pesos, GCash o load. At may karoon pang isang winner din ng Hitsamitsu product. Yan, Siyempre, ang poll question na yan, natin sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to. At pumasayan sa Philippine Standard. Yan. So, kailangan nyo yan na, na gumamit ng helmet. Pero sa kabila yan, manawagan din tayo doon sa isang isang kasama natin, Kuya Ruel, na aksidente dito sa may General Luna ba? At ang kasangkot dito, yung move it Nag-move ka agad pagkatapos i-hit. Oo nga. Loko-loko yun Iba na klase, hindi na hit and run. Move it and run.
Move and run eh. At mabuti na lang, hindi masyado, puro galos na lang. Isang kasama ho namin dito sa DCRJ, staff po rito. At hindi hinintuan eh. No? Diniretso eh. Kaya no? nga. Aba, hindi dapat Dapat ganyan. yung ganun, tinatanggalan ng lisensya. Pamunuan ng mubit Oo. dapat ho, mamaya ho, siguro sa aming page sa sa Radyo Bandido page, ipopost ho namin yan. Hindi natin masyado nakakuha dun sa CCTV yung plate number niyan eh. Pero siguro kung i-trace yan sa mga area na makikita yan, Kuya Ruel. Oo. No? Dito sa area ng Makati Ave at iba pa. Ayan move it kung pwede ho kayo makipag-ugnayan dito sa amin para naman ho although kasi baka hindi lang yan maging gawin ng ibang mga kasiraan ng Mubit kumpanya yan. nila ng Mubit baka hindi na tawagin Mubit yan, hindi ba? Ano na? Hit and run na yan eh. Up na ang dapat hit and run up. Okay, Kuya Ruel, nako, ang dami mga issue ngayon mamaya at sa Maynila, mga baliktaran, no? Mga baliktaran. Plastikan ba? Plastic. Mga baliktaran, mga bilihan at iba pa. At Masaya. Masaya. Lahat, everybody happy. Dahil nga malapit na nga Tayong dalawang happy eh. dahil malapit na masaya ngayon, Kuya Ruel Oo nga eh. Dahil malapit na rin ang filing candidacy sa October 1 to 8 lang yan, isang linggo lamang yan at wala na hong withdrawal pag after nung 8 o substitution. Ganun? Hindi katulad nung nakaraang election umabot pa hanggang November 15. Nag-isip Nag-isip ko lang muna sa kung paano- basketball lang may substitution. Oo Kaya dito, wala Wala lang na ng rin, substitution dahil dyan. So, ayan ho. Siyempre, share nyo ang aming live episode ngayon Dito sa mga nakikinig sa amin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, paki-share tong aming live episode ngayon. At siyempre, kasama rin na dyan. Mamaya-maya, sinulat na yung advance. Nag-advance na si Kuya Ruel ng mga nakasulat nag-comment. na. Ayan. Oo. At baka mamaya, meron pa rin, di ba? Meron pa. Ayan. Okay, basahin na nga natin, Kuya Ruel, itong mga piling-piling balita nitong nagdaang piling-piling headlines itong nagdaang linggo. Sa mga 24 sa mga dating PNP chief, sinasailalim sa investigasyon matapos pumutok ang balita sa Senado ng pagkakasangkot umano ng isang dating hepe ng PNP na binayaran ng 200 milyon para tumulong umano sa makalabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Samantalang PNP, kinumpirma na ang sinasabing Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy ay mga taong armado at may lisensyadong mga armas mula sa PNP. Antindi, no? Angels of Death. Ayun pala yung mga gano'n Akala ko niyang pala parang kasi- private army niya. Pero may palabas bang kaya? May Oo, pelikula. meron, no? Angels of Death. Baka doon niya kinuha yan, no? Wala naman sa Bible yan, Samantalang inihanda na rin ng PNP ang posibleng pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa mga humadlang at nagkanlong kay Pastor Kibuloy. Kabilang na mga kasapi ng KOGC, mga humarang noon sa May Gate, at maging ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating DBM, Yusek si Lloyd Christopher Lau, na nasangkot sa multi-billion na family scandal na sa kasagsaan ng pandemya, nadakip sa Davao City. Subalit nakalaya rin matapos magpiyansa ng halagang 90,000 sa kasong graft. Pero sinasabi nga ni Ba't ang baba? Senador, multi-billion pero grab hindi plunder file sa kanya, parang conspiracy raw kasi, pero dapat plunder nga to. Kung plunder, no bail siya dapat. Pagka-planter 50 million up. Ganun. Oo, at no bail. Oo. okay. Kaya kine-question ni dating Senador Richard Gordon. Sa ibang balita, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Yang Jiansing o kilala rin sa katawagang Tony Yang. Ano-ano kaya si Tong Yang? Di ba yun, yung buffet? Ay nadakip sa NAIA matapos magtangkang lumabas ng bansa. Undesirable alien ng kaso, tapos lalabas ang ambas siya ng bansa mamamasaya de-deport din naman. Nadakip naman ng suspect sa pagkawala ng isang beauty pageant contestant na si dating Police Major Alan De Castro
at ang kanyang bodyguard na si Jeffrey magpantay sa Balayan, Batangas matapos sa paboran ng korte ang apelya ng CIDG na nagbasura ng kanyang kaso. Oh, ito yung ano 'di ba binasura no, technicalities no. Pero umapilan, nag-motion, pinaboran. So kaya nga nagpalabas ng arrest warrant. Oo, laban dito. Ito yung police major, alam ko, ano rin to lawyer din Sinayang niya yung karera niya, no? Dahil lang sa babae. Ano ba? Ano bang sabi nga, successful ng isang... In every success Ayan, alam mo yan, kabisado and mo yan. failure of a man, Oh. there's always a woman. Ayan, ano yan, alam mo na yan. Gobyerno naghanap ng investor nagagastos ng 40.5 billion na magsasayos ang 17 ports o puerto sa bansa upang magpababa ng mga bilihin sa ating merkado. Ayon mismo yan kay Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel. Okay din yan. Okay yung mga ganyan na no? Tama. Kaya lang ipaprivatize yung mga oferta. Baka matumas naman din ng singil nila doon. Pero ito maganda ito, mabilis ang daloy ng merkado, di ba? Kasi parang pagka private na nagpapatakbo, medyo maayos. Maayos ba't wala kang tiwala sa gobyerno? Walang sinasabi. Price control idineklara ng DTI sa mga basic commodities sa ilang bayan sa Iloilo City matapos sumailalim sa state of calamity ang probinsya dahil sa dengue outbreak. Oo, nakakabahala yan. May dengue pala dyan sa Iloilo City. Kaya ingat-ingat mo yan, mga Ilonggo. Di ba? Oo. 38 state universities at colleges umalma sa pagtapyas ng Department of Budget Management ng 14 billion sa kanilang budget. Kabilang sa nagpaprotesta ang mga presidente ng University of the Philippines, Polytechnic University of the Philippines, Mindanao State University, PNU, Don Mariano Marcos Memorial State University, University of Southeastern Philippines, University of Northern Philippines, University of Rizal, Cavite State University, Bicol University, at Zamboanga State College of Marine Science and Technology. Oo nga naman, ba't tatapyas? Samantalang sa Constitution ko yung Ruel, ang dapat bigyan ng priority, malaking budget. Education. Oo. Bakit ngayon na kinatas ng DBM? Mga state university to dapat hindi ba violation to ng Constitution? Dapat unahin ang edukasyon sa lahat. Dahil ang education hindi siya pribileyo, karapatan yun. Iba ang pribileyo na basta na lang inaalis sa'yo. Ito karapatan, kahit sino pwede mo igiit ang edukasyon. No? Education is a right, not a privilege. Yan. Samantalang pinaalalahanan naman ng biyaya ng publiko ng mga digital ID, TIN ID number ay TIN ID ay isang valid document at maaaring gamitin sa anumang transaksyon sa gobyerno at bangko. Aha. Ang TIN ID ba may litrato? Ayan. Wala Pero may nakita ko may litrato. Pero ito kaya nga pinaalalahan din natin, ewan ko ba dapat repasuhin ng BIR yung mga opisina, no? Ang TIN ID pala, isang beses ka lang pwede kumuha nito. Oo, isang beses. Dahil nakalagay doon sa likod, naalala ko, violation to ng pag kumuha ka pa ng isa pa, labag sa batas. Oo, natanda. Ang kumuha ng TIN ID ko, Kuya Ruel, nung tayo nasa Manila Bulletin. Manila Bulletin yung kumpanya mismo, malaking kumpanya. So, nagbabayad kami ng tax, di ba? May TIN ID ako, so gamit-gamit ko yun. Ngayon, may inaayos tayo ron. Sabi nung isang hindi peke yung TIN ID nyo, sabi niya. Hindi mo ba kinuha nyo lang sa... Inugustuhan kagad ako Kinuha ko lang daw sa recto, baka pinagawa mo na sa recto. Ha? Sabi ko, TIN ID ko, matagal ko nang ginagamit yan. Nung chinek, ginamit last year lang ng ibang tao sa may Jensen pa. Ganun? Oo. Paano kaya yun, di ba? May kakambal ka. Di ba yun? Ang laking anomalya doon, yung TIN ID mo, parang binenta. Tagal ko nang gamit yun. At nang issue pa noon, ang kumuha noon, lahat nga ng mga namin, ng mga Pag-ibig, SSS, ang Manila Bulletin Company. Pwede bang nanloko yung kumpanya? Diba? Ang laki-laking kumpanya, di ba? Di ba, sabihin, yung Manila Bulletin, di rin baka sabi nung BR, ang tagal na nito, hindi ito nagbabayad ng tax, palitan na. May punto ka rin Bakit lahat ba't
bumibili ako, nagbabayad ka rin ng tax. Indirectly, baka hindi alam ng mga tao Kuya Ruel, di ba? Hindi ako nagbabayad ng tax eh. Pag bumili ka, nagbayad ka na rin ng tax eh. Oo. Kahit bumili ka sa sari-sari store, candy lang yan, yung nagbayad ka rin ng tax dahil yung nagbabayad ng tax yun eh. Binili mo yun, kasama yun sa tax eh. So, yun nga ho, dapat, ang laking yan eh, ba't nagkaroon ng, naiba yung TIN ID na punta sa iba? No? At recently lang, okay lang yung kung matagal na eh, bakit recently lang? Di ba? Kaya, sino ba ang BIR Commissioner ko yung Ruel? Si Commissioner Lumagi. Lumagi. Aha. Okay. Ito, si Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security na si Paul Gutierrez. Sinibak ng Malacanang matapos isabit ng isang testigo sa kamera sa nadiscovering 6.4 billion magnetic filter dyan yan sa Cavite noon at may isa pa siyang sinabit no na mamahayag. Oo. So yung desisyon, yung memo immediately, effective immediately. Sabihin, layas ka na agad. September 12. Layas ka na agad. September 12 yung sulat ni Secretary Lucas Bersamin. Layas ka na agad. Di ba? Parang rush hour. Rush hour agad. Okay, siyempre po, ang balitang po yan. Siyempre, atid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yan. King's Herbal Capsule. Mabibili yan sa Mercury Drug. Sa lahat ng mga Mercury Drug stores at nationwide. Yan. Oy, sabi dito ni Romel kaya share done. Thank you, Romel. Thank you sa mga nag-share ng aming live episode ngayon sa social media sa FB. At good morning daw, Philippines. Sabi ni Ronald Tumbaga, good morning po, Double R's 52nd Martial Law Commemoration ng madilim nating kasaysayan. Yan. Sabi ni JC Som Fernandez, good morning. At naniwala daw siya na merong nasa likod na PNP chip sa pagtakas ni Alice Go. Si Jose Mora, good morning po, Ricky and Ruel. At siyempre, si kay Rene Fran. Solid ako sa Double R. Talaga? Good morning, solid ba? Bigyan ng jacket yan. Tignan natin kung may tattoo na Double R. Solid Okay, sa iba pang, alam mo, isa sa mga nag-viral nun, ito lang nakaraan ko yung Ruel, yung pagdinig dun kay, isa sa mga, si Cassandra Ong, yung may-ari ng, ano ba yan, Lucky 99 ba? Ng Pogo. Lucky South. Lucky South, biruin mo, nung after niya mag-live, dahil tumas ang high blood, straight ang buhok niya, before yan, ayan pinapakita natin straight. After nung kahapon, nung nag-hearing, iba na buhok niya ngayon. May pakulay niya, kulot pa. Kaya sabi, meron palang salon sa loob ng kulungan. Ganun ba? Hindi, siyempre sa stress, kumulot. Kumulot siya? Para stress kukulot? Siyempre. Ba? Nagtataka nga ako bakit na-approve yung Lucky South eh. Kasi nasa norte sila eh. Doon pa lang may violation na, no? Hindi nakita ng mga senador yan. Hindi nakita ng mga senador yan eh. Di ba? Oo nga, no. Dapat, tama. Ako rin naman, nagtataka rin. Bakit yung Grand Central, wala naman sa Central, sa Norte. Yung SM Grand Central, di ba? Ganun. Dapat talaga, mabuti yung SM South mo talaga yan, di ba? Nasa Las Piñas. Dapat ganun. Tapos nakita mo ba yung Kuya Ruel, Okay. Nagtataka sila kung bakit daw nagbaral. Ang daming nakapansin, no? Nag-iba beauty pa nag-iba beauty. At saka ang pinaka-controversial ngayon sa kanya, birth certificate na naman. Diba? Kumadrona raw nag-anak sa kanya. Ang problema, hindi makita yung kumadrona. Alam mo, madali na makita ngayon yung pangalan Lalo na kung botante yan. Sa Comelec Ang galing mo talaga, naisip mo, no? Comelec yan, Comelec lang. Hindi na ako boboto. Kung talagang existing yung tao na yan. Sa Comelec, makikita mo kung saan nung huling residente. At kung may nawawala kang,
kamag-anak o ano, doon mo rin makikita sa Comelec eh. Kung rehistrado siya, nagparehistro siya at batante siya. Oo. Paano yung may utang sa'yo na nawawala? Di Doon pa rin makikita rin yun. Kahit basta nagparehistro, hindi yun ano. Dahil sa pag nagparehistro ka, may fingerprint din eh. So, ayun din ang batayan nila. Kaya, pero dito, nakita na ano eh, pati yung address ng kapanganakan niya, wala raw ganun, sabi ni Senadora Jingo Estrada. Walang, pati yung number nung tatlong number, hindi na raw uso sa kanila, kundi dalawahan number na lang. 24, 2 numbers na lang, hindi 3 numbers. Pero medyo nagugulan ako kasi ako naalala ko saan ako nag-aral. At saka nag-graduate eh. Lahat sila, hindi nila maintindihan. Ano to, may mga amnesia ba to? Diba? Oo. Okay. Oy, good morning kayo, no? Nakikinig ba? Siyempre, Ate Lorna. Oo. Ate Lorna ng Manila. Meron din akong Ate Lorna sa Bulacan. At siyempre sa aking kumari sino na yan? maganda. Sino yan? Siyempre si Prosec Fiscal Agar. Agar. Oy, good morning po, Fiscal Agar. At saka siyempre yung kumpare ko. Sino? Si Joey Obeas. Si Fiscal. Ang lalaki pala ng sweldo ng mga Fiscal ko yung Ruel. Ganun ba? 100,000. Kasi buong araw gagawa ka ng decision, ng resolution. Diba? Tapos ang mga NBA agent naman daw 60,000. Ang mga police at mga BJMP 30,000. Ganun? Oo. Yung PNP chief nagmadali, dating PNP chief raw na sangkot. Tagal yung kumita, 200 million, labas lang siya. Diba? Ayan, allegedly niya kung sino yun. Aalamin ngayon kung sino sayang, kung PNP alam ko lang yun, gumawa na akong sariling bangka. Pinarkila mo na sana. Arkila, di ba? Isa iba pang balitan. Nakita mo na ba yung huling survey ng... sino ba nagpa-survey na to? May lumabas na survey na for the senatorial election, na sinasabi ng number 1 na napupusuan ng mga Pilipino sa buong Pilipinas ay ang kaibigan nating si Erwin Tulfo. Na dating reporter lang ho ng Today o Malaya. Ayan ang pinapakita ko namin survey. Ang laki buti po, 60%. Nasarang siya ng 1 or 2. Pero number 1 siya. At sumusunod yung kapatid niya. Si Ben Benido. Hindi si Abante. Ben Benido, Ben Tulfo. At pangatlo, si Tito Soto. Si Cedar Lacson. At iba na. Ayun na yun. Yung mga dati pa rin pangalan. Walang bago Hindi ba tayo paulit-ulit na lang rito? Hindi ba natin pwedeng ibahin naman ang mga iboboto nyo rito? Paulit-ulitan na pangalan, babalik, mga luma. Wala na bang trabaho ba mga to kundi mag-senador, di ba? Kasi wala naman ibang nag-apply Marami, Kuya Ruel Kumbaga, diba? Gusto mo, lagay mo pangalan natin para mapaiba. Pero yung binabalak ni Willie Rebillame nasa sobrang sikat, pero Kuya Ruel, nasa spot ng 16 to 26. Ang senador na kinukuha 12 lang. 12. So ang pang 12, Kuya Ruel, pang 10 hanggang pang 12, si Doc Willie Ong na nagpapagaling ngayon. Nagpapagamot ngayon sa Singapore. Kawawa naman. Pagaling ka Doc Willie. Di ba, minsan, di mo rin maano yung tadhana. Ikaw yung nagbibigay ng payo. Ngayon, ikaw yung nagkakasakit. Diba? Kaya talagang health is wealth. Kahit na marami kang pera, doon rin mapupunta. Hindi makayang diba? Kaya nga sabi nila ang investment daw, hindi sa mga lupa, negosyo. Dapat ang investment is sa katawan mo, sarili mo. Tama. Diba? Maski marami kang pera, kung may sakit ka, di wala. Pwede bang gawing tungkuran yung pera mo? Diba? Hindi Diba? Kaya nga, ayan, pagaling sana si Doc Willie. Sabi nga nila money can buy things but cannot buy happiness. Diba? Okay, kayo kung ano bang napupusuan nyo dyan sa mga na yan. O nga pala si BP Sara, Kuya Ruel, nasa Naga City dahil doon sa aking hometown. Hometown mo ba yan? Oo nga pala, Uragong ka nga pala. Na dahil
may piyesta ron ng Peneprancia, yung mahimalang ano yan Peneprancia, Our Lady of Peneprancia. Parang medyo panata mo yan, di ba? Pag pumunta ka, yearly na. At sinasakay ba to sa ano? Parang sa bangka, parang gano'n. Parang pagoda. Yan ho. At nagkita raw si Vice President Sara at si dating Vice President Leni Robredo. O ano kaya sinabi niyon ni Vice President Sara? Baka cool lang, Vice. Mga ganun. Ano kaya sinabi, paano magagawin ko? Umarap ka na lang, sagutin mo. Ano bang sikreto mo? Transparency. Sabihin niya, sa akin, wala namang honesty sa gobyerno. Lahat sila sinungaling. Wala raw tapat. Alala mo ba yun? Oo. Ayan. Ngayon, happy fiesta sa mga taga Naga City ho. Nagdiriwang ng Peneprancia Festival. Mahimalang Our Lady of Peneprancia yan. Di pa napunta. Napunta na ako ng Bicol. Ikaw ba ho, kailang huling mong punta ang Bicol, Kuya Ruel? Mga 2 years ago eh. Talaga? Medyo late na rin, matagal na. Ano bang delicacy dyan? Siyempre yung pili. Ayan, oo. May nangako sa akin yan, hindi nakarating eh. Ganun ba? Pili, masarap yan ha. Masarap yung pili eh. At saka kami mga Bicolano, mahilig kami sa gata. Manghang. Kaya nga Bicol Manghang. Express eh, di ba? Nga pala, manghang. Di ko nga matikman sa sobrang bilis eh. Bicol Express. Di ko matikman. Laing, di ba? Yan, laing. Oy, nako, masasarap yan ng mga mga Bicolano dyan. Parang Good nagutom morning ako. Piyesta dyan. Sana nakarating pero masaya raw itong piyesta dito sa Naga. Nakarating na rin ako dyan sa Naga nung may isang ng Department of Health. Ito namin, Legazpi. Dahil dyan yung sa Legazpi, dyan yung di ba? Mount Volcano. Tama ba ako? Nasa Legazpi. Di ba? Yung Mount Volcano. Mayon, oo. Ganun ba? Di ba? Mount tayo na sa Albay? Albay? Oo. Ay nga, teka nga muna. Yun ang pinag-isipan dati ni Mocha Uson eh. Mocha Uson nasa sambahang nasa Albay o sa Legazpi City. Pero lumapag kami sa Legazpi eh. Di ba Legazpi, Albay na rin ko yan? Meron nga ako naging kaibigan eh. Naging kaibigan ko na nasa Mindanao. Sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Albay. Sabi ko, dito, di ba dito ka sa Mindanao? Hindi, Albay ako. Bakit? Albay this and Albay that. Okay, sa oras na 10:26, i-share nyo aming live best at magkomento kayo na sa aming tanong na kayo ba, sa tingin nyo, meron ba talagang kasangkot na dating PNP chief o talagang kwentong konsyero lamang yon na pinagsasabi sa isang Senate hearing na may isang dating PNP chief na sangkot at binayaran ng 200 bilyon ha. Ang laki nun ha. At may may alok nga, sinabi ni dating Senador Pampelo Lacson, Kuya Roel, na 1 bilyon sa First Lady Lisa Araneta para basta mawala lang yung mga kaso niya. 1 billion. Ang laki ng kalakaran ngayon. 1 billion, biruin mo. Kayang bayaran ni Alice Guo. Baka acceptance fee. Oy, basahin lang natin kay Judith C. Papaw natin. Sabi niya, yes, possible at may iba pang kasabwat tumulong. Si Mary Hart. Mary Hart. Paano makalabas ang isang kilalang fugitive if walang kasangkot? Ano mong totoo? Meron na ba siyang kaso during that time? Ang lang niya, alam ko sa Senate Kay Julie, oo naman, but it's a matter of proof. Oy, thank you kay Joe Zamora. Kay Jerry Calaya, yes, meron po. Imposibleng walang pinagsanib na PNP at matataas na politiko. Si Ante Sulap, meron po kasabot yan. Hindi yan magdalakas ang loob. Oo nga naman. Okay. Si Laila, maniniwala akong may sangkot ditong higher position na kapulisan. At si Kobe Alcantara, kung may mga police from the rank, come to SPO ng protector, masusulan may iligan na pogo. Posible rin na may general dahil bata-bata si Sim. Mukhang malalim ang sinasabi. Mukhang may alam. Mukhang may alam, Kaya si Clifford sabi, kasabwat yan. Sabay tawa. Umabot pala tayo sa North Davao, sabi ni Ande. Maliwanag ba kami dyan? Good morning mga sirs. Shout out lang po while watching here. Paano kung nanalo siya ng Hisamitsu? Ang hirap yata nun. Load na lang, load ka na naman. Ang dali pa yun, kahit saan ka, pwede mo hasin. O kaya Gcash, pwede ho.
Si Irene Sin, sabi niya, komento niya na naniniwala siya, yes! Yan, okay. So, umabot pala tayo sa Hong Kong. Sa Hong Kong Oh, din? kasi nasa Hong Kong si Iris eh. Ganun ba? Uy! Talaga ba? Uy, kamusta dyan sa Hong Kong? Marami ba rin bang ukay-ukay dyan? Si Nixon Tang sabi, posible raw kung walang tumulong makakalabas ng bansa ang isang suspect. Lalo't kilalang tao po siya. Okay, naku, dami mga thank you kay Crystal Lango. Kaya sa ating kaibigan si Joseph Enriquez na taga Las Piñas, yes, ibang nagagawa ng pera sa dignidad ng ibang tao, pera-pera lang pinapairal. Napagbili na rin ang dignidad. Ang hirap po niya pag talagang dignity ho, di ba? Ang binibili, yung pagkatao mo na. Nakaka-insulto na ho pag ganyan ho yan. Mas makaka-insulto kung ang bibigay sa'yo, mga 1,000 lang. Ano yun? Parang ano bang sa English no Kuya Rewel? Alin? Ano parang ayun yung ganong klaseng may tawag diyan. It's Isipin muna natin pag nag-break. pag nag-break. Okay, sa oras sa 10:30. Siyempre, ang oras natin sa iyo ng Sopitek. Nako. Quality beyond limitations. Ayan, mabenta ngayon ng Sopitek ngayon. Lalo na magpapasko, naghahabol na pang-Christmas. Pamigay. Oo. At hindi ba tayo mamimigay? Wala bang ang Sopitek para sa December, Kuya Roel? Hingi tayo sa Sopitek para magkaroon ng Sa ating mga raffle listener natin, sa mga viewer natin. Ayan, continue. abang-abang na kayo ha. Basta supportan nyo rin ang Sopitek Appliances. Yes. Lahat ng produkto nila. Okay, magbabalik kami. Marami tayong pag-usapan, lalo na doon sa Maynila, ang baliktaran at iba pang mga issue. Naku, inaabangan na yan. Okay, magbabalik ko kami. Wag ko kayong alis. Sandali lang. Kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. ng Ang Buhay at Batas. Libreng payo ng abogado Solusyon sa problema mo. dito lang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitek Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 33 minutes. Makalipas ang ikasampu ng umaga, ang oras natin sa iyo ng BTS. Blue Top Shirts. 100% cotton. Yan. Okay. Uy, nako. Kuya Roel, kabapasok lang ng balita.
Oh. No. Oh, 5 na raw mananalo ng GCash. Oh, 100? Oh, 5 na. 100 na. Courtesy of Ariel Castro. Patay. Wala Hindi, 5 na. Wala na Di tayo nagbibiro. Di tayo nagbibiro. 5 na ho, ha. Maraming salamat. Oy, si Bong Aquino. Watching from, listening from the city of Temacats. So, Temacats. Saan ba yung Temacats, Kuya Ruel? Hindi ko alam eh. Makati. Thank you dyan kay Rene Prano at kay Jason Abalesia. At muli dun sa ating bagong listener ba to? Si Andy Cotejo ba to? Umawit pala From tayong the Davao eh. Island Garden City of Samal. Sana bigyan tayo ng Davao. ticket libre. Libre na Ayan. tayo sa Island Garden City of Samal. Ayan. Okay, maraming salamat. Ayan ho, 5 na ho kaya pakishare nyo ang aming live episode ngayong araw na to, September 21, 2024. Akala tuloy ng lang listener eh. 500 naman na 500 pesos ang papanalo mo. Hindi, 100 lang pero 5 winners. Oo. So 500 Sa mga worth. mananalo, dapat doon sa ating fan page. So bali sa fan page baka maraming nakakaalam kasi makanalito doon sa aming fan page po kayo mag-message sa Double R sa Radyo Bandido fan page at pakipalo na rin. Doon ho kayo magbigay ng number at kasi pag binigay nyo sa, di ba, mag-aabono si Ariel eh. So, doon naman sa aming fanpage sa Double A sa Radyo Bandido. At pakipalo na rin yung aming fanpage na yun. Uy, may mga nagbe-birthday. Batiin ko muna, no? Si Bunsong Giselle Saraga. At siyempre yung aking classmate, si Gloria Tumulak Chay. Happy birthday. And, Tumulak? At si Annalisa Ong Bernardo. Happy birthday. Siyempre advance to kasi ka-birthday ko to. At siyempre kay Choi Bueta mag-birthday din. At siyempre belated sa aking classmate na si James Kevin T. Yan. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nag-message sa amin, sa mga nag-share ng aming live episode ngayon. Pinakamalaga po yan. Anyway, sa oras na 10:36, marahaba-haba mang pag-uusapan natin dito. At nako, pa rin ang pinag-usapan. Walang reply pa update sa atin si dating Congressman Egay Irise tungkol do sa pinanyang petisyon na ipawalang bisa ang COMELEC sa kanilang pagkokontrata sa Miro System Limited na siyang nakakuha ng 17 billion na kontrata para sa automated counting machine o ACM na gagamitin sa midterm election, no? Ano ba update na Congressman Egay Irise diyan, no? Dahil nalalapit ng ilang 21 ngayon Natulog na lang. Almost 1 week na lang magpa-piling up candidacy na. At dapat magdesisyon na rin siguro ang Korte Suprema dito sa usapin na to para matapos na once and for all, no? At tudukan nyo na rin yan at saka paimbestigahan na rin yung isang albino na yan na taga Binondo raw, Kuyang Ruel na basisiin yung pinagkakalat niya na kaya raw niyang bayaran mga maestrado ng Korte Suprema. Oo. Medyo hindi yata tama yon. Isang malaking insulto sa mga maestrado, sa mga Diyos-Diyosa natin dyan sa Padre Paura. Isang malaking insulto yung mga ganyan pinagkakalat ng isang albino na yan na taga Binondo na kasosyo ng ng Miro System ng Korean. Okay, sa ating balita sa Maynila, abang na ba kayo? Yan marami hong nangyayari ngayon dyan. Bago ho yan, ito na nga, ang kapatid ng Vice Mayor na si Yul Serbo Nieto ay lumipat na sa kampo ni Yorme Isko Moreno. Wala tayong sound. Ayan, pakita na nga natin kung talagang totoo. From the Lakas CMD na nung August 2 lang tumalo na agad. Tumalo na agad. Doon, anyari, tumalo na agad sa Aksyon Demokratiko. Ganun ba? May kanta dyan, Mari. Ano yan? If you had an exchange of hearts. Ayun ba?
talaga. Sa magkanong halaga, sa magkanong paraan at bakit nangyari yan na ganyan na napunta. May kanta rin yan. Ano kanta? Sa'yo, sa ganong paraan, di ba? I want to know what it is. What love it is. Ayan lumipat na, biruin mo, yung vice mayor, kapatid, ito konsehal to ng 3rd District ng Manila. Napunta kay Isko Moreno. Ganon? Tatakbo ngayon na congressman to. Kalaban ng mga ng kapatid niya na sa partido. Partido lang naman. Sa Akala ko partido tatakbong vice di kalaban niya si kapatid, di ba? pero parang hirap yatang ano yun Pero marami ako nakikitang tumatawid sa ibang bangka. Dito nga, pag nakita mo yung jeep, di ba? Sakay kayo sa kabila. Di ba? Bababa kayo, lilipat kayo. Ganun talaga. Siyempre, mas maganda offer di ba? Ganun ba yun? Di ba sa mga employees, ganun din. Di ba? Doon ka na lang, may additional 50 pesos. Ganun malipat. Ganun talaga. Siyempre, kung saan mas parang tinatawag nilang greener pasture. In Tagalog, ano yun? Ano ba? Mas lunti ang mas magandang lunti ang kasi greener. Siyempre hindi natin masisisi kung gusto nila, kung saan sila. Basta mas maganda yung offer. Ganun ba? Ang mas mahalaga, masaya sila. Oo. Ayun, kaya pala. Yan, Sabi nga nila, di ba? Money can buy friends, but cannot buy loyalty. Yan, malalim yun. Malalim yun, ha? Malalim nga yun. Bakit nangyari yung mga ganong klase? Maganon man itong magpaikot, ha? Kasi yun na lang, Kuya Ruel, yung District 3 na lang, ang walang congressman, si Isko Moreno, dun sa 3rd District na yon. Kompleto na siya, Meron na siyang from 1 to 6, Yung 3 na lang wala. So, nilagyan niya ngayon. Makakalaban nito, yung si Joel Chua. Si Congressman Joel Chua, alam mo ba, naging chief of staff ni Yormis ko yan, nung vice mayor siya. Chief of staff niya yan. So ngayon, talagang ganun sa politika. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Kundi permanente lang interest. Pero merong ilan. Halos hindi mo mabilang. Pero pwede nyo na maging loyalty. Nga. May loyalty, di ba? Tama. Pero kami natitiyak namin maging permanente, pampakulay na buhok, yung tob. Pag ginamit yan, permanente na yan. Hindi na maalis yan. Yung tob. Pero ganyan ka-effective yan. Diba? Pag napaputi ka, paputi. Meron sila matawag doon, yung puti, parang as di ba? Yan yung uso. Yung uso, yung as gray, as white. Gamit kaya ni Mayor Hani Lacuna, Kuya Ruel, tob. Ang ganda ng kulay din ng ano niya, di ba? Dati pag may puti ka, tinatanggal. Puting buhok, nagpapakulay. Hindi, uso na ngayon kasi mga puti. Nga. Di ba? Tama. Iba-ibang kulay. Yan ang tob. Kaya overall, vanity for color here. Sabi ni Lorna Salvacion, blessed day daw. Baka nagpakulay din ng buhok. Blessed day, siyempre, sa ating lahat po yan. Siyempre. Okay. Kaya yun ang kaganapan dyan na nagbabaliktara na. At sa tingin ko, mapipilayan na tong ang kampo ni Hani Lacuna. So, dapat gumawa siya ng matibay-tibay. At sa tingin ko, kailangan niya mag-magic Ganun ba? Kasi, pero bilib ako kay Mayor Hani Lacuna. Bakit, Kuya Ruel? Hindi siya natitinag. Hindi natitinag, Kasi tingnan mo, sa may sunog sa Tondo. Di ba? Siya yung mismong naghatid ng assistance. Di ba? Yun nga, kawawa din naman si Mayor Hani Lacuna dahil de-delay yung mga yung mga pagbigay niya ng assistance. Dahil siyempre una yung inaalala niya yung naiwang utang. Siyempre wala siyang budget. Pero kita mo maski walang budget kumukunti na yung utang, nakakapagbigay ng assistance. Kasi sabi raw niya, ang logo niya, parang logo ng tatay niya. Tao ang una. Kay Lacuna. Yan. Galing nga. Tao ang dapat. Ganon. Ganon ba yun? Kaya nga yung mga boboto, dapat tignan nyo kung, kasi minsan yung iba, konting kibot lang, may billboard na kaagad, may tarpaulin na. Huwag ninyo tignan yan, tignan nyo yung merong aksyon. Ayun ba? Hindi yung sayaw ng sayaw. Di ba? Ayos Meron, Hani Lacuna, dito lang si Roelso,
Pero sa kabila nun, talagang tama ka naman, nasa tao na yan. Timbangin nila. Kay Yorme ba kayo? O kay ano? Pero meron pa isa alternatibo. May tumatakbo pa isa. Sam Versosa raw. Yung isang ano. At meron pang isa. Babalaw may babalaw ang Partido Federal ng Pilipinas na ang chairman dyan ay si Atty. Alex Lopez, na binabala nila itong naglalabasan na ginagamit yung partido, no, na sila raw ang number one, sila raw ang pambato ng administrasyon o ng Partido Federal ng Pilipinas, na fake news ho yan. Na yung Mara Tamundong at saka isang Rolly Santos ba to, na sinasabing sila raw ang bet ni Tito Bongbong mo. Ganun ba? Oo. Nakapula pa. Tapos nakita mo yung maraming tarpaulin yan, di ba? Kasama yung mukha niya. Tapos yun. Pwede na ba yung ganun? Kandidato. Pwede pa naman yan, kuya. Wala naman sinasabing vote eh. Oo. Okay. Kahit na mag-file sila dyan, basta walang sinasabi pang vote. Tsaka wala pang sizes ng ano dyan. Magpapato ang COMELEC dyan. Pag nag-file na sila, pwede silang kasuhan kapag yung size ng billboard nila ay malaki. Mayroong restriction sa mga sizes. Sa mga diba? ganun. So, yan ho, ang panawagan ng Partido Federal sa ilalim ng ang Manila Chapter Chairman ho dyan, ang susunod ho dyan, si Atty. Alex Lopez. So, yan ang panawagan ho nila na hindi nila kaanib yan, hindi dumaan sa seminar at hindi yan ang administration bet ng Partido Federal ng Pilipinas, yang si Mara Tamundong na tatakbong mayor daw yan ng Maynila. Mara Tamundong, Mara. Pwede naman siyang tumakbo. Lahat naman willing pwedeng tumakbo. Basta yung right na karapatan na. Kahit sino. Pwede yung tumakbo. Yung iba nga, naglalakad na lang eh. Sumakay ka para hindi ka mapagod. Sabi nga ni Lord na Salvacion, pahagis daw ng pangkulay. Oo. Wag kasi pag hinagis, kakalat. Hindi, kaya Kuya Ruel, no, maiisip natin na yung TOB naman mag-giveaway din. Ano sa tingin mo? Pwede. Dapat paano natin yan sa... sabihin natin. Pero dapat 5 kulay kagad dyan. Para masaya. Oo, tsaka para... dapat 7 pala kasi everyday magbabago ka ng kulay. Yan. Patingin wala natin mga taga Kalumpit, Bulacan. Ang dami nanonood sa atin. Maraming salamat dyan mga taga Kalumpit, Bulacan kay Mayora Lempao City. Suking-suki natin yan. Actually, kaka-open lang ng kanilang public market. Talaga? Sa effort ni Mayora Lem Faustino. Mura ba bilihin dyan? Mura ba? Mura. At saka malinis na dati. Kaya ang daming ginagawa ni... Dati kasi mukhang palengke. Ngayon na mukhang mall na. Ganun ba? Diba? sabi pala ni June pa yung pag-grade daw yung kanyang anak na si Otep, Ann, Liedo at Yesa, Mia, Mark at Noy. Ba't ang dami Dami With baby coming soon. Bril at Shane pa yung with Ellie at Finn. Of course, to my beautiful wife, Anna. Yeah. May bayad po yan. Sa ating tanong na naniwala ba kayo kasangkot ang isang dating PNP chief sa pagpapatakas kay Alice Go? Sabi ni Rex Samson, Rex Samson napadala na namin, doon ka kasi sa amin sa fanpage. Sabi niya, naniniwala po at malamang hindi lang PNP ang sangkot, pati matataas na tao sa gobyerno. Kaya goodbye Philippines pag hindi sila nakasuha at makulong. Okay yan. Thank you Rex Samson Kay Romel Cayabia, malaking chance na totoo yan. So hindi basta-basta kwentong kutsero lang daw, no? Kaya iniimbestigahan ng PNP yan. At kay Pati Benapolor, yes, posible dahil walang nagtatangkang patakasin ng isang fugitive unless may kapit. Si James Disoy, opo, meron po yan. Si Mark Perez, baka hindi lang isa at malamang umabot sa Malacanang. Diba? Baka hindi, may kapit Di kapitan lang yun. Hindi general, tsaka major. Si Mia Amos, sabi ni Senador Bato, imbestigahan mabuti at confirm maigi kung PNP chief nga ba. Kasi naalarma daw siya dahil naging PNP chief pa. Ano bang kasabihan doon? Kunyari, ang unang pumiyok, siya yun. Ganun ba? Di ba? Parang pagka umutot kayo. Si Ray Parr, sabi posible any top government official may posibilidad tumulong yung official na may connection. Wala akong ibang tutulong dyan kundi may connection. Si Lalaine Paloma, opo, maniniwala po. Si Frederick Franco, kung naka-hold departure order si dating
Nakalis pa din. Maniniwala ako na may kinalaman. Ano ang talagang mali lang ni Alice ko? Pwede naman siya umalis wala namang hold departure order. Oo nga eh. Ba't ba dumaan pa siya ng backdoor? Di ba? Wala naman siya. Ang i-issue pa lang niya kasi doon that time wala pa siyang kaso. Kasi alam ko court ang nag-i-issue ng Oo, hold ng departure SDO. order. SDO. Baka hindi yung mga lookout bulletin wala ho yan. Hindi ho, walang ibang dahil karapatan ng nasa konstitusyon, karapatan ng lahat ng tao mag-travel eh. Ganun Basta ba? Basta kung di ako makatravel kasi wala wala kang akong pera. Di ba? So, ewan ko ba kung bakit parang naging masalimuot pa tuloy, no? Pwede ka namang, sabi mo, pupunta ka lang doon sa ano, may gumawa ka ng storya na tinuruan pa eh, na iniimbitahan ka ng isang community ron, di ba? O, pumunta ka, wala ka naman ng hold departure order, pumunta ka. Ina-allow naman yun eh. Kahit naman may kaso, ina-allow ng korte rin yun. Kasi wala Unless ka naman- magbe-bail siya, parang sisiguraduhin niya na babalik siya. Hindi, usually pag nag-bail ka, pag binibigay yung passport eh, para hindi ka makatravel. Di ba? Hindi naman. May Kaya- requirements din minsan ng ang court eh, lalo pag foreigner ka, di ba? Hindi, kung may SDO nga, pero kahit na may kaso nga, di ba yung ngayon parang sino ba yung umalis na fugitive na bumalik rin naman na inassure na na hindi flight risk siya. Mhm. So babalik na may talagang hindi niya tatakasan yung legit yung imbitasyon sa kanya ron na babalik ulit siya sa bansa dahil may kaso siya. Parang sinabing, if you want to clear your name, face the, Face the consequence. Consequence, Oo. oo. Sabi nga, pag walang tinatago. Si Heidi, makihirap naming manghusga sa kalakaran ng sistema ng ating bansa. Thank you kay Rene Pran, kay Frederick Franco, kay Josie Tan. Sinong tatanggi sa pera kung malaki offer? Yun daw sabi niya. Si JM Lamban, may kasabot po yan, sigurado. Enrique Vista, naniwala ako sa panahon ngayon, pati karangalan ay binibenta na. Ang alam ko binibenta lang, puri lang daw eh, di ba? Si Sally ba to? Yes na yes. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi niya. Sayang naman ang mga tsapa nila kung di nila magagamit para proteksyonan ang pera. Thank you kay Arnel, kay Les, kay Romeo Imbotandog. Tanong natin kay Senador Bato, baka akilala raw niya. Tatanong pa natin. 10:51 na, Kuya Rued. Ilang oras na lang, magbubukas na ang ang Creative Nail and Lash Salon. Yan, gusto niyo magpa-beauty, hindi wag naman puro problema. Dapat meron kayong pampaganda. Yan. Thank you kay Joan, kay Elia, kay G. Prado, kay Brianna. Naniwala raw siya. Makapangyarang tao pero wag naman sana si Bato. Nasisira raw ang reputasyon ng mga kapulisan dahil sa ganyang klaseng tao. Si Siley, naniwala ako may sangkot ng malaking opisyal pero di natin alam kung sino ito unless magseta si Guo mismo. Si Eusebio Francisco, yes, I believe so, sabi niya. Thank you kay Sinit, kay Gwen si Lakatan, yes, dahil kung walang tao, napaka-imposible raw makatakas si Mayora. Rosendo Lampitok, naniwala ko ang siniwalat ni Alice sa mga Chinese fugitive. Ikaw ba, Kuya Ruel? Sa oras na 10:52. Ikaw ba naniniwala merong mga gaya ng mas mataas pa ex-PNP chief? Iba yung comment ko eh. Ano? Pag hindi ka naniniwala, bulag ka. Pag hindi ka naniniwala, tangiay ka, parang gano'n. Di ba? Ang silang ha. Silang, pero alam mo ibig sabihin, di ba? Wala kayo nun. Sa akin gana naman, may pumiyok agad eh. Hindi naman siya tinutumba ko. Although dati nga siyang PNP chief, no? Pero sabi nga sino bang pwedeng magano yan? Mataas na tao. Dahil mataas yung pera eh. Kung 2,000 lang yan, bankero lang yan. Oo nga. Di ba? 200 milyon, di mataas na tao. Kaya nga. Yan, ganyan. Ang problema yung bankero, 2,000, pero marunong maggero. Yung binigyan ng 200, hindi marunong magsagwan. Pero marunong bumili ng tao. Yun ho. So, sa tingin natin, laliman pa investigasyon dyan dahil tsaka kasiraan nga ng PNP yan, ng buong kapulisan. Kaya nga maganda yung ginawa ni General Romel Marbil, ng PNP chief, na imbestigan 24 na mga dating PNP chief. Alamin kung sino-sino ng mga to na totoo. Madali makita yan. Unless kung binigay sa kanya cash. No? Kasi kung pinasok sa bangko, madaling ma-check yan, Kuya Ruel, di ba? Dahil naalarma ba ang bangko kapag nagpasok ng 1 milyon araw-araw? Naalarma ba? Actually, depende yan eh.
Kung ang talagang negosyo mo, ganun talaga ang pasok ng pera. So, depende sa tao na may negosyo. Kunwari, ikaw nga eh. For example, ikaw yung sa bangko. May isang pulubi pumasok, nag-deposit ng 5 million. Questionable na yun. Siyempre magugulat ka, maski na 500,000 eh, di ba? Okay. Oo. Kaya, depende yan doon sa nagde-deposit. Pero parang alam ko parang nagbibigay ng alarm ang bangko pag may pumapasok na medyo malaking halaga. Hindi, Kasi kapag parang naglalabas sila eh. Money laundering nga eh. Hindi, kung ang kumpanya mo naman, for example, mga malalaking company, by the 100 million ng transaction, maski na magpasok ka ng 1 billion, bali wala. Diba? Kasi so depende yun. Kung korporasyon siya. Kasi mag-initiate naman ng yung mismong bangko, yung branch eh. Tama. Ang gawin niya, mas maganda, may nabigay sa akin tip pasok mo doon sa casino, isugal mo. Tapos, konti lang patalo mo, pasok mo legal na yun. Yan ba yun? Galing sa casino galing sa casino sa casino may bangko ron. May bangko ron nanalo ka Nanalo ka naman sa casino Maki-question ba yun? Sugal yun. Tapos may bangko doon mo na ipasok. Parang hindi tayo naglaba ka na naglaba ka ron parang hindi ka ma-question. Bumunot na tayo. 5 yan Kuya Ruel. Unahin muna natin to. 5 yan 5. Okay. Bago yung Hisamitsu? Hisamitsu muna. Hisamitsu muna. Ito ay nanalo ng sabi na Hisamitsu. Hindi worth 500 din product ng Hisamitsu na namimigay. Tapos 5. Ng Hisamitsu product ko yan May bago yan Okay, itong unang nanalo 4. si June Vicente. June Vicente, suki na natin to Yan nanalo ng Hisamitsu product. At ito yung 5 nanalo ng GCash. Ngayong araw lang namin dahil due to public insist demand. Si Jerry Angusya, nanalo ng GCash load. GCash o load GCash o kaya load. Pangalawa si Romeo Tandog. Pangatlo si sino to? Si Ray Pards. ST Pards. Pang-apat. Talagang si Salisis. At sa pang-5, ito ang pang-5, si Jason Abulencia. Ayan ang nanalo ng GCash. Muli, ang panawagan namin sa fanpage namin kayo mag-message dito sa Double R sa Radyo Bandido page. May pindutin nyo na message at sa inyo yung number at kung di nakatulog yung naglo-load, maaga. Pero kung nakatulog, baka hapon Sabi ni Rene Fran, pakibati daw kaya si Vice Mayor Eric Sulibit ng Liliw, Laguna. Masarap dito yung lansones dito, masarap. Binati natin, baka magpadala dito ng lansones Pero wag dito sa station doon sa bahay ko. Okay, maraming salamat kay kay Venus, sa mga Jag Ibarasi, Bok Orusha Bautista, kay Rudolph, ang ating mga suki dyan na palaging nakasubaybay sa ating programa tuwing Sabado. At iba pa, si Laila, si Kim, binasa na natin sa Kim. At sa lahat ng mga sumubaybay sa amin ngayong araw na ito. Sumubaybay. Sa araw na ito, maraming po salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. Sa lahat ng programa rito sa DZRJ, suportahan niyo rin sa DZRJ 8:10 AM sa digital TV rin ng RJ. Okay, Kuya Ruel, magpaalam ka na dahil ang susunod na Tolmac Ignacio Max Servicio na mamimigay rin ng 500 ba pinamimigay? Oo nga, 500 Kaya nga pati ako man. Sa lahat ng mga listeners namin, sana nabigyan na naman namin kayo ng isang kasiyahan. Yan. Okay. Huwag kayong magsasawang makinig at mag-tune in sa amin every Saturday 10 to 11 a.m. Yan. Okay, maraming pong salamat din. Good morning kay Lorna. Lorna. Ayos ba? Good morning, Lorna. At sa mga kaibigan natin dyan sa Manila City Hall. At nag-iiba na ang takbo na ngayon. Pagbabago dyan sa timpla ng politika sa Manila. Mag-a-update kami at tingnan nyo rin sa aming fanpage sa Double sa Radyo Bandido kung mga kaganapan dyan. Maraming nakikinig sa ating mga taga Manileño, Kuya Ruel. Bukod doon sa Kalumpit. Mayoral Lemposino, kamusta ka na dyan? Okay. Maraming salamat sa lahat ng sumubay sa amin. Sana samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Okay, good morning. Happy weekend. Bye-bye. At sa lahat ng aming sponsor, salamat. Yes, thank you. Bye-bye. Hi, Benice. Good morning, Benice.
Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.